Magandang buhay mga channel members ng Health, Wealth, and Life Basics. Sana po ay naramdaman nyo rin yung nararamdaman ko na humuhupa na po yung hit ng impeachment kay BP Sara, and we will wait kung ano ang mangyayari sa NBI na investigation, at ang mga dalubhasa po and experts ay nagkanya-kanya ng analysis if indeed, number one, ang confidential funds ay talagang dapat makita ang mga tao or totoong tao na nabigyan ng mga pundo ng confidential fund. Siguro pareho tayo na nakakaintindi na ang confidential fund ay para sa executive offices na hindi military. Ang intelligence fund ay para sa military. Pero pareho po ang purpose nila in order to address the counter mga masasamang ginagawa against the state ng Pilipinas na mga kriminalidad ng ating bansa. Ngayon, kahit nga hindi abogado or abogada, gumagawa sila ng kani-kanilang mga analysis based on the funds that ginagamit nila sa confidential funds na yan, na talagang hindi yan ibinibigay ang totoong personality na naghahawak or nagbigay ng information para sa confidential fund. Now, we go back to Article 11, Sections 1 to 5, tungkol sa pag-impeach ng offices ng President, Vice President, at saka yung mga Ombudsman, House of Representatives, Senate, na mga Speaker, Supreme Court Justice. So, ang oras po, number one, yun ang ating gagamitin na parameters. Who, what, when, where, why, and how. So who, ang ating i-impeach sana ay si BP Sara. True to her allegations, totoo naman talaga na siya ay kakasuhan ng impeachment, di ba? At least lahat tayo nag-a-agree dyan na talagang siya ay brinabraso. Di ba? Kumbaga, warranted talaga yung mga allegations niya, kahit ano ang sabi nila na hindi siya kakasuhan. So, ayan, kinasuhan talaga siya. Orchestrated talaga, rigged talaga ang kanyang mga ginagawa. Okay? Pangalawa, who, what. So, i-impeach siya. 3, who, what, when, kailan. Ang timing, hindi nila na-synchronize dahil nga, as you see, they wanted to have it summarily prosecuted at pinersecute siya. Hindi lang prosecuted, but pinersecute mula ng July, di ba? So, at the time of the annual budget, they wanted to finish it by August so that they can summarily impeach her until December 2024. Kasi kung napaaga po at siya ay nag-a-attend, ay natatapos natin ng August. Kaya lang, di ba? Matalino talaga ang mga Duterte
ay inaaral din nila yan, di ba? Alam nila na kahit anong sagot nila, sila ay i-persecute politically at ihaharas in public kahit walang mga basihan. At merong batas na nagsasabi na ang confidential fund ay hindi nire-resibuhan. Okay. So tapos na tayo sa who, what, when, walang timing. Now, let us go to the Philippine Constitution as regards the time. So dapat matapos in 10 sessions, ang 1/3 na kapag-petition na meron ngang basihan ng impeachment, and then within 6 days from the time the recommendation was given, it will be acted within 6 days. Tapos, iso-submit for Senate, and then bubutuhan na naman dun sa Senate if there is a basis for the impeachment process to proceed. So, not unless pati sa Pasko at saka sa January 1, sila ay matapos sa kanilang processes, then hindi ko alam kung lahat ng congressman ay papayag dyan. Matapos nila hanggang December 29, pati Saturday and Sunday magtatrabaho sila just to impeach BP Sara. So, ang nakaantabay po, nakaantabay ang lahat ng churches ngayon. That is a remarkable activity. 2 bishop na po sa Catholic ang nagsabi, tumigil na dyan. And then, shock, since the time of the inception of Iglesia ni Cristo, which is the 3rd largest religious congregation or sect in the Philippines, ay makikialam at pupunta sa street in order to speak their stand, whether or not that is to support the President of the Republic of the Philippines' call to stop the impeachment, or whether or not talagang in support of BP Sara. Ito po ay nakamamangha, and a reason for the President, a reason for the House of Representatives and the Senate to listen to kung totoo mang napupunta ang Iglesia ni Cristo. Hindi lang naman, wag nating maliitin ang mga naka-standby na KOJC at Catholic people and Muslim people who would also join in that intended activity if ito ay umpisahan ng Iglesia ni Cristo. Okay? So tapos na tayo sa who, sino, si President Sara, what, tungkol sa impeachment process. Who, what, when, ang timing, ewan ko kung isasummary the proceeding nila yan na matapos kaagad under the rules of the time or prescriptive period within the Philippine Constitution's provisions. Why? Dahil gusto nilang ma-impeach si BP Sara para hindi na siya makatakbo ng 2028. Under the Section 5 of the Article 11 of the Philippine Constitution, may prescriptive period or cooling off period na hindi pwedeng kasuhan ulit sa next Congress or the new Congress next year after the election. Nakasuhan na naman siya for the same offenses which they filed this year. Maghahanap sila ulit para matanggal na naman si Sara in the next 3-year term.
ang gulo na naman yan kung mangyayari na naman talaga yan. So, ang Diyos talaga has His ways na yung masasamang mga iniisip ng tao ay hindi mangyari. That holds true to the President Trump's election last November 5 na naglandslide talaga si President Trump kasi nire-raid ng Democrat ang bahay nila. Pinaghahanap kung ano-anong mga kaso, 32 yata na kaso ang final kay President Trump na walang basihan. So, makikita po natin ang playing field na divided po ang ating bansa, and therefore if divided kagaya ng United States of America, ay ang inflation po ay umakyat ng umakyat dahil sa division na yan. So who, what, when, where, why, and how, paano ba yan kung after December 2025 na naman maggawa sila ng panibagong issue against VP Sara kasi hindi na nila pwedeng i-prosecute for the same offenses they raised this year. Okay? So kung ako kay VP Sara, chill na lang, wala nang mga ganiyang attack, kahit anong attack. Wala na siyang mga sasabihin, mga negative in order to warrant another case. Tingnan po natin ang NBI investigation kasi nakakalungkot naman yung mga bastos na mga against sa kanya na isipin na she's out of her mind na paano kaya kung ikaw ang leader tapos ginanon ang undersecretary mo at mga staff mo, 'di ba? Will you not also act the same way that she did? Tao siya 'di ba? Pero kung ako kay VP Sara, kakalma lang ako kasi ang taong nagre-react ay talo talaga. With that in mind, let us pray. Magpapasko na po sa alam ko yung mga ibang religious congregations ay hindi po celebrate ng Pasko. But whether you are of another religious faith, we are of the same blood and ancestry. We are Filipinos, and therefore, ibigay po as in the short segment or short video that I said, the voice of the people is the voice of God. Vos populi, vos die, and therefore the voice of God will show it come election 2025. Ipakita po ng buong Pilipinas ang ating pagkadismaya and disgust sa mga bastos na congressman at walang mga modo na hindi nagfa-follow sa rule of law. Hindi pa ako nag-i-stand for VP Sara. Ang aking stand ay pareho sa mga neutral na mga tao, and the call of VP Sara na if meron talaga yan, let the rule of law be observed. Magbigay ang COA ng tamang decision and then go to the courts and the highest court, the Supreme Court, to rule on the validity or anong decision kung may illegal talaga na ginawa si VP Sara. With that in mind, thank you for listening at sana walang pag-aaklas ang mga religious congregation. May the force of the universe be upon us all.
Let us pray for peace and harmony in the Philippines dahil ang magulong bansa, umaalis po ang mga investor at hindi tayo nakakapag-focus another 3-year term. I hope it will not be a hellish 3-year time. Our power is in the election. Gamitin mo ang isang baluta mo na hindi ka magpapasuhol. Mas marami po tayong hindi nagpapasuhol, alam ko yan. Nasa laylayan lang din ang mga nagpapasuhol at walang conviction and principles in their lives. Alagaan po natin sila kasi the more na sila ay pobre, the more po na sila ay susceptible na masuhulan ng ating mga walang hiyang mga politiko. Salamat sa pakikinig. We will go next episode. Paalis na po ako ng Amerika and I'm busy a little bit, but I will promise you to finish the secrets on how to be wealthy. Amen to that.